Ayan po mga ka-GB, 8 tubo ang ating nabunot. First time nating binunot ang D4 na tubo. Salamat kay Lord at nabunot natin. Hello mga ka-GB, good morning. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So ito po yung ginagamit natin na pangbunot mga ka-GB. Bali 150 kilos po itong ating pambunot na mayroong butas sa gitna. Ayan mga ka-GB, ito po yung ating ginagamit na rod na pangbunot. Ayan, ipapasok po natin yan dito sa butas ng ating ginawang pambunot. Ayan, hindi po yan solid na bakal mga ka-GB. Yan po ay simento, tapos nilagyan lang natin ng butas pag buhos natin para mayroong pasokan yung ating rod mga ka-GB. So marami kasing nagtatanong sa atin kung ano yung ginagamit natin na pambunot. Ayan, tumagos na siya sa kabila mga ka-GB ang ating rod at solid po yan mga ka-GB, di yan basta-basta napuputol. So ayan, D4 yung ating bubunutin kasi ngayon. So ayan, idudugtong lang natin yan dyan mga ka-GB at i-welding para matibay. So i-welding natin ng solid talaga para hindi maputol. Ayan yung D4 mga ka-GB oh. Yan, so idudugtong natin yan sa tubo na ating bubunutin. So ayan, nag-welding na si Banes. Solid po talaga yan mga ka-GB. Bali 6011 po na rod yung ating ginagamit, 2.5 mga ka-GB. Yan, so binuhusan natin ng tubig para hindi maputol. Yun mga ka-GB, kinuha na natin yung lock at ito na, magsisimula na yung bakbakan mga ka-GB. Ayan, yan yung pinakaunang tubo na binunot natin mga ka-GB. Ayan, so yun yung rod na ipinakita natin kanina. Okay mga ka-GB, at ito na, bakbaka na tayo mga ka-GB. Nilagay na natin yung ating pang video dyan para at least focus tayo sa ating trabaho. So shout out nga pala sa ating mga kaibigan na mga tubero, Bacolod Vlogs, ayan, Jetmatic, Puso Installer, at sa lahat ng mga tubero sa buong Pilipinas. Kahit anuman yung diskarte mo, anuman yung mga gamit mo, importante mga ka-GB, gumana lang yung ating trabaho. Yun lang naman yun. Kahit ano pa yung mga ginagamit mo dyan, wala yung problema. Basta yung sinasabi ko palagi na mapagana lang natin yung ating mga trabaho. Ayan po mga ka-GB, binunot namin yan kasi tumama tayo sa napakatigas na bato. At syempre, hindi na natin na kayang ipapasok yung ating pangsonda dahil hindi na kaya ng ating gamit. Ayun, binunot na lang natin at saka i-transfer natin yan ng ibang location. Ganyan talaga mga ka-GB ang buhay tubero kapag wala tayong drilling machine mga ka-GB ay maka-encounter tayo ng ganyan. Actually matagal na itong ginagamit namin mga ka-GB at ngayon lang tayo nakabunot ng D4 at salamat, nakaya din natin mga ka-GB. At shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. So may mga disadvantage kasi mga ka-GB yung drilling machine at saka ganito. Din nakadepende yan sa lugar mga ka-GB kung saan natin mas maganda na gamitin yung mga diskarte. Maganda naman mga ka-GB kapag mayroon tayong drilling machine talaga, kasi yung drilling machine walang sinasanto yan na matigas na bato. Pero yung problema kapag tumama ka sa malambot, maklay na lupa at hindi na makalabas yung tubig na ginagamit pang drilling, yun yung problema. So may mga advantage at disadvantage lang talaga mga ka-GB. So mas maganda kung mayroon kang drilling machine at ganitong style at di mano mga ka-GB ay perfect talaga na combination. At ayun po, malapit na mga ka-GB na makabunot tayo ng 10 feet
Kasi 10 feet lang yung bubunutin natin. Putol na naman tayo para okay. Kasi kung habaan pa natin, masyado na yung mataas mga ka-GB. At ayan, umuusok na yung aming drive hammer sa sobrang bigat na kanyang binubunot mga ka-GB. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sana huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung ating channel at i-like naman mga ka-GB para ma-recommend naman ni YouTube yung ating mga video. Kasi bihira na lang yung nanonood sa atin mga ka-GB. So ayan, maraming salamat sa mga ilan-ilan na nanonood pa rin sa ating mga video. Sa mga OFW dyan, maraming salamat sa ating mga kaibigan na laging sumusuporta at hindi nagsasawa na sumusuporta sa ating mga video na ginagawa. So kung mayroon kayong mga katanungan about patubig, deep well, submersible, shallow, ayan, puso, mayroon tayong mga idea mga ka-GB na pwede nating i-share sa inyo kung kaya lang natin mga ka-GB. Kasi lahat naman na problema sa patubig natin ay mayroong solusyon. So ayan mga ka-GB, nakatayo na yung ating nabunot na tubo. Ayan, mataas po yan mga ka-GB, 10 feet po yan, 10 feet. At ito na, naibaba na natin mga ka-GB ang isang tubo na ating nabunot. Grabe yung impalme natin mga ka-GB. Solid na solid yung pagka-welding. Ayan, pa-relax-relax na naman yung ating kaibigan kasi medyo nakakapagod din yung ganitong trabaho. Pero ang sa atin lang mga ka-GB, para makatulong tayo. Ayan po yung dinaanan ng bato mga ka-GB, kaya binunot natin itong tubo. Ayan, yan, napakahaba yung dinaanan niya. Yan, kaya pala hindi makapasok yung ating submersible. Yan yung pinakahuli mga ka-GB na binunot natin. Yun, ayan, 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 panghuli na yan mga ka-GB ha. Panghuling tubo, malapit nang mabunot. Okay, dahan-dahan lang na inihila ni Banis. Yon mga ka-GB, success. Success mga ka-GB. At ayun nga, nayupi talaga yung pinakaunang tubo natin mga ka-GB. At ayan, ipapakita rin natin sa inyo kung gaano kalaki yung naging damage ng tubo. Wow, ayan, yan yung pinakadulo. Yan yung drive shoe mga ka-GB na ginamit natin. Nayupi. Grabe mga ka-GB. So may mga ganyan talaga tayo na ma-encounter sa trabaho. Pero laban pa rin tayo mga ka-GB. Importante mapagana natin yung ating mga trabaho. Hindi tayo susuko mga ka-GB. Kasi may mga trabaho minsan na hindi natin pwedeng madaliin. Mayroon din naman ng mga area na madali lang matapos. So ito na mga ka-GB, lahat-lahat yung ating nabunot. So maraming salamat sa panonood at sana huwag niyong kalimutan na i-like itong ating video. Bye-bye!